Hello po, Sir Kira. Ako po ulit ito, si Dada. Naniniwala po ba kayo na may mga taong binayayaan na makakita ng hinaharap? Tulad po nila Jay Costura at Rudy Baldwin? Totoo po sila at isa po ako sa mga katulad nila. Pero aaminin ko po na may nararamdaman akong takot na i-post o sabihin man lang ang mga pangitain ko dahil sa takot ko na mahusgahan. Pero minsan, hindi ko rin naman mapigilan kasi may mga pagkakataon na kapag nangyayari o nagkakatotoo yung isang pangitain ko, ay sobra akong nakokonsensya. Ang isang pinagtataka ko nun, bakit kapag nagkakaroon ako ng pangitain ay gising ako? Kaya naman nag-search sa Google at nakita ko naman ang kasagutan. Ang tawag daw po pala dito ay premonition. Hindi po madali ang magkaroon ng ganitong kakayahan. At madalas, gusto ko itong kontrahin. Ipinagdarasal ko na sana ay hindi mangyari ang mga nakikita ko. Pero kadalasan po kasi, nagkakatotoo yung pangitain. Tulad po sa kamag-anak ko na nagtatrabaho bilang isang truck driver. Nakita ko po siya sa pangitain ko na walang ulo. Sinundan ko pa siya ng tingin nun kasi akala ko na malikmata lang ako. Nung makita ko nga ulit siya, talagang wala siyang ulo. Hanggang sa nagkaroon po ako ng pangitain na yung dinadrive niyang sasakyan ay mababangga. Parang nasyak ako nun at hindi ko alam ang sasabihin o gagawin ko. Kasi talagang nangatog yung katawan ko nun. Hanggang ilang araw ang lumipas, mababalitaan ko na lang na patay na yung nakitaan ko na walang ulo at kung ano man yung nakita kong mangyayari sa tao na yon. Kagaya nga nung kamag-anak naming truck driver. Namatay siya sa may Baguio. Nabalita din po yon sa TV. Sobra akong nakukonsensya until now kasi wala man lang akong nagawa. Pangalawa naman po ay yung artista na si Eddie Garcia. Nakita ko din po siya sa pangitain ko, pati na yung nangyari sa kanya. Akala ko nga wala lang yun eh. Hanggang sa nabalitaan ko na nga po yung aksidenteng nangyari sa kanya. Grabe ang iyak ko nun sa sobrang pagkakonsensya. Tapos nakita ko pa sa YouTube yung video kung saan na ako matos na nga siya. Nakita ko kasi na hindi na siya magtatagal. Grabe yung iniiyak ko nun. Sabi ng mga kakilala ko, "Bakit mo ba iniiyakan yan? Kaano-ano mo ba yan?" Hindi ko po siya kaano-ano. Pero kasi, yung bigat ng nararamdaman ko, hindi nila alam. Hindi kasi nila alam yung hirap ng nararamdaman ko. Akala nila ang daling magkaroon ng ganito. Astig pangaraw para sa iba. Nagkaroon din po ako ng isang pangitain about sa isang tao na sinimento para walang makaalam sa pagkamatay nito. Nabalita din po yon, pero hindi ko na matandaan kung kailan nito nabalita sa TV. Pero sa pagkakaalala ko, nilooban sila ng mga magnanakaw at sa sariling bahay din po siya sinimento nung pumatay sa kanya. May nag-advise sa akin dati na dapat daw pinopost o sinasabi ko para hindi mangyari yung pangitain ko. Sinubukan ko na i-post o sabihin sa mga kakilala ko. Pero nangyari pa rin. Kahit na ipagdasal namin na wag sanang mangyari. Nangyayari pa rin talaga. Nagkaroon din ako ng pangitain tungkol sa classmate ko nung college.
Nakita ko na may post sa FB yung kamag-anak niya. Humihingi ng dasal at tulong para sa panggamot ng classmate ko. Nung una okay naman. Hanggang sa isang araw, isang best friend niya ang nag-post ng picture nilang dalawa sa FB. So ako, scroll lang. Hanggang sa nakita ko nga yung picture nilang dalawa. Nasa ospital silang dalawa nun. Tinitigan ko yung classmate ko. Nakita ko yung aura niya. Kulay itim. Nakita ko rin sa pangitain ko na mamamatay siya dahil sa sakit niya. So ako, inisip ko na baka mali ako. Sana. Kaya parang sinubukan kong kalimutan lang yon. Kasi parang pagaling na yata siya nun. Pero ilang araw lang din ang lumipas. Nag-announce yung nanay ng classmate ko na patay na nga ito. May pagkakataon, Boss Kira, na ayokong gamitin yung kakayahan ko. Pero may isang tinig na bumubulong sa akin. Dahil nga ayoko na sanang sabihin ang nakikita ko. May naririnig akong nagsasabi sa akin na, "Dada, ako ang gabay mo. Huwag kang matakot. Gusto ko lang ibigay ang mensahe na ito sa'yo. Alam kong nahihirapan ka at para sa iba ay hindi ito kapani-paniwala. Pero tandaan mo ito. Ang pagbabahagi mo ng mga pangitain na nakikita mo ay hindi upang manakot, kundi ang makapagbigay ng babala sa mga tao. Alam ng Diyos ang katotohanan na gusto mong makatulong at hindi mo nais manakot. Ito ang pagkatandaan mo. Ang mundong tinatahak mo ay hindi na katulad ng dati. Kaya kailangan mong gampanan ang misyon mo. Kailangang makita mo ang lahat at malaman kung para saan at ano ang dahilan kung bakit ka nandito sa lupa." May isang tao ko na pinagsasabihan ng mga pangitain ko at lahat ng naranasan ko. Ang sabi niya, baka nga may misyon ako at baka ang kumausap sa akin ay ang gabay ko. Maaaring may espesyal akong kakayahan o baka bukas na bukas ang third eye ko nang hindi ko nalalaman. Alam ko naman po talaga, Boss Kira, na bukas na bukas ang third eye ko. Kaya lang, hindi ko maipagkakaila kasi na nahihirapan din ako, lalo na sa mga pangitain kong ito. Nauunawaan ko po, Sir Kira, yung mga taong hindi naniniwala sa kwentong ibinahagi ko. Yung kwento na may title na Mensahe ng Anghel sa Panaginip. May nakilala ko na may kakayahan din. Ngunit kahit siya ay hindi pinaniniwalaan ng kanyang magulang at kaibigan. Ganun daw talaga. Kaya't wag na daw akong magdamdam. Basta, wag na lang daw akong pumatol sa masasamang komento tungkol sa akin. May gusto po akong ibahaging kwento tungkol sa mga nakikita ko sa mga bahay na pinupuntahan ko. Isinasama po kasi ako ng isang manggagamot na taga sa aming lugar kapag siya ay nanggagamot. Parang naging kanang kamay niya ako, katulong sa panggagamot. Ngunit siya ang mas kilala ng mga tao. At para sa aking mga kaklase noong high school. Oo, manggagamot ako. Nagtatarot, face reading, at nakikita ko rin ang past lives ng mga tao. Nararamdaman ko rin ang enerhiya ng tao. Marami din akong naging kliyente sa pagbabasa ng kapalaran. Ngunit sa past life ay bihira lang. Kasi mas interesado ang mga tao sa kanilang magiging future.
May ibang nagpapabasa ng past life nila kapag curious sila, kahit hindi pa nila ito pinaniniwalaan. Binabasa ko na lang kasi kinukulit nila ako. May mga nagtatanong kung totoo ba talaga ito. Oo, maski ang past life ko, nakikita ko mula sa simula pa. At sobrang masalimuot ang past life ko. Ewan ko din ba, Sir Kira? Madami ang nagnanais ng abilidad na ganito. Akala kasi nila madali lang. Astig din daw. Pero akala lang nila yon. Ang katunayan, muntik na akong mabaliw noon kasi wala akong support system. May pagkakataon noon na ipina-check up nila ako. Sabi ko, nagsasayang lang sila ng pera. Kasi ang sabi ng doktor, okay naman daw ako. Walang problema sa akin. Kahit yung mama ko sana na inaasahan kong maiintindihan ako, hindi siya naniniwala. Mabibilang lang sa daliri ko yung mga naniniwala sa akin. Ang kapatid kong bunso, siya ang naniniwala sa akin kasi may kakayahan din siyang makakita ng diwa. Isang araw nung umuwi siya galing sa trabaho, nagkakarepas siya ng takbo sa akin. Ang sabi ng kapatid ko, may sumusunod daw sa kanya. Isang babae na duguan yung muka. Sinundan daw siya pero hindi ito makapasok. Kaya ang ginawa niya, tumingin siya sa terrace namin. Nakita niya raw yung babae na sobrang dami ng dugo at nakatayo ito sa may hagdan namin. Sabi ko na lang sa kapatid ko, wag na lang niyang pansinin. Pinalagyan ko po ng pangontra sa kakilala kong manggagamot itong bahay namin. Pero bago yon, may ginawa din po muna yung gabay ko para walang basta-bastang makapasok ng mga masamang elemento dito sa bahay namin. Tulad nga ng multo na yon. Nakaka-interpret din po ako ng panaginip. Minsan nagbabasa ako sa ibang page o group na sinasalihan ko sa FB tungkol sa mga kahulugan ng panaginip. Ang iba kasi nagtataka at nagtatanong sa panaginip nila. Minsan din po wala akong magawa kasi may mga bagay na hindi pwedeng pakialaman, tulad ng mga unos sa buhay nila. Sabi ng gabay ko, kapag daw vivid yung panaginip ng tao, mensahe yon. Pero kapag hindi klaro, subconscious nila yon. So ito nga po yung gusto kong ikwento sana. Simulan ko na po. Nung minsan, may inilapit sa amin na bata. Nasa high school pa lang siya. Yung bata na yon ay wala na pala sa kanyang katawan matagal na. Dahil iba na ang gumagamit nito. At isa itong masamang espiritu. Hindi ito napapansin ng kanyang magulang. At hindi rin nila alam kung sino na ang gumagamit ng katawan ng bata. Nagamot po namin yung bata. Naibalik namin siya sa katawan niya. Nagtulong po kami ng kasamahan ko na manggagamot. May kakayahan din po kasi ako sa remote viewing. Habang hawak namin ang bata, nakita ko na napakarami nila sa paligid. Mga espiritu, mga elemento. Marami rin sa bahay nila. Kaya sabi ko, kailangan mai-cleansing muna yung bahay nila. Sinabi kong delikado talaga yung bata dahil bukas din ang third eye nito. Bago po kami pumunta sa kanila, isinarado po nung kasamahan kong manggagamot yung third eye niya. Ngunit sinabi ko po sa nanay ng bata na kapag nag-open ulit yung third eye ng anak niya, ibig sabihin ay para talaga sa kanya yon. Makalipas ang ilang minuto, inayos muna ng kasamahan ko ang mga kagamitan at ako naman nakaharap sa mag-ina. Sabi ng bata, nauuhaw daw siya, kaya naman pinainom siya ng tubig ng nanay niya. Kinumusta din kung may masakit sa katawan niya. Wala naman daw, hanggang sa maging okay na nga yung bata at nagkwento sa akin.
Sabi nung bata, sinabi daw niya sa mama niya na may nakikita siya. Pero ayaw daw nitong maniwala sa kanya. Guni-guni lang daw niya yon. Ang sagot ko na lang sa bata, huwag siyang mag-alala. Papaalisin namin yung mga nandoon sa kanila. At may gagawin din kami para hindi na bumalik ang mga ito. Nakarating na kami sa bahay nila. Nilibot namin ang paligid nito. At napakarami talaga nila, Sir Kira. Nung pinuntahan namin ang bahay, may hagdan doon na ang itsura ay yung hagdan noong araw pa. May nakita akong white lady doon. Nakaupo ito sa pang-apat na baitang ng hagdan. Aakyat sana kami. Kaso, itinulak po ko ng white lady. Nakita ng mga tao kung paano ako na-outbalance. At saka yung nangyari po sa akin, talagang makikita mo na may tumulak sa akin. Damang-dama din namin yung negatibong enerhiya na dala ng white lady na yon. Humiyaw pa nga ito na umalis raw kami doon at paalisin din daw namin yung mga nakatira sa bahay na yon. Galit na galit po siya, Sir Kira. Sabi ko, sira ka ba? Hindi mo naman pagmamay-ari ito ah. Kaya anong karapatan mo para paalisin sila? Huwag kang mag-alala. Sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ang aalis dito. Matapos noon ay isinet up na namin yung mga kailangang gamit. Nung ayos na, nagdasal po muna kami. Hindi ako mapakali nun kasi padami sila ng padami. Nahihilo na rin ako. Tapos ang pakiramdam ko nun ay parang may lindol kahit wala naman talaga. Pero hindi ako nagpatalo. Nung matapos kaming magdasal, nag-insenso na yung kasama ko sa buong bahay. Sa aming dalawa po ng kasama kong manggagamot, ako lang po ang bukas na bukas ang third eye. Kaya ako ang nagtuturo sa kanya ng mga nilalang na hindi nila nakikita. Kung nasaan po talaga yung nilalang, doon mismo nakakapagpausok ng insenso yung kasama ko. Nakikita ko na sa bawat nauusukang nilalang sa bahay na yon, na naguhumiyaw sila. Nasasaktan sila ng sobra at nagkakasugat. Marami pong mga kaluluwa doon sa bahay na yon. Yung white lady na nanulak sa akin, hindi na rin siya makalapit simula nang nagpausok ng insenso. Nung matapos na yung ginagawa namin, ay pinakain lang kami at nagpahinga. Tapos nagkwento yung bata. Ang gaan na daw po ng pakiramdam niya sa bahay, kaya todo pasalamat naman sa amin yung magulang niya. Kaya kapag ganon, lalo na sa mga nasa panig ng kadiliman, galit na galit sila sa akin. Ako ang palaging hinahamon ng kalaban. Kasi ako daw ang may malakas na kakayahan at ako nga ang nakakakita sa kanila. Kaya po sa iba dyan, na mga nagpapanggap lang na may kakayahang makakita at makaramdam, mag-ingat kayo. Hindi sa lahat ng panahon, kaluluwa ng tao ang nagpapakita at nagpaparamdam sa atin. Lakasan natin ang pananampalataya sa Diyos at tayo po ay iingatan niya sa lahat ng oras. Ito naman pong sunod ay karanasan ng kasamahan kong manggagamot. Tawagin po natin siyang Nanang Mering. Ang mga pangalang babanggitin ko po dito ay hindi nila totoong pagkakakilanlan para na rin po maprotektahan ng kanilang seguridad. Kwento niya sa akin, hindi pa daw kami magkakilala, ay may kapwa manggagamot daw na inilapit sa kanya. Nakita daw niya itong bulag. Ipina-check up na daw ng mga kamag-anak yung albularyo.
Ngunit wala daw makitang diferensya ang mga doktor. Kaya naisipan ng mga kaanak na dalhin na siya sa kapwa manggagamot niya. Tawagin po natin siyang Manong Buda. Si Manong Buda daw po ay isang malakas at kilalang mahusay na manggagamot dati. Nakiusap daw po si Manong Buda kay Nanang Mering na gamutin siya nito. Kaya naman ang ginawa ni Nanang Mering ay pinaupo niya ito kasama ang kanyang anak. Tinawas niya si Manong Buda. Ngunit nagsalita ang gabay ni Nanang Mering. At ito ang sinabi. Huwag mo na siyang pag-aksayahan ng oras at lakas, sapagkat bilang isang pinili ng amang may likha ng lahat, siya ay pinarusahan ng kanyang gabay na diwata dahil sa pang-aabuso niya sa ipinahiram na kakayahan sa kanya. Ginagamit niya ito upang makapanlamang ng kapwa, lalo na upang makapangmolestya ng kababaihan. Matagal na panahon na siyang pinagbibigyan ng gabay niya, ngunit hindi siya nagbago. At bilang parusa, binawi ang kanyang paningin at ang kanyang kakayahan sa lihim na karunungan. Nang marinig daw ito ni Nanang Mering, ay agad niyang kinausap si Manong Buda. Nako Buda, umamin ka nga sa akin. Nagsalita na ang gabay ko at ang sabi niya, yang nangyari sa iyo ay parusa sa iyo ng gabay mo dahil sa paggamit mo ng iyong kakayahan upang makapanlamang sa iba. Inamin naman daw po ni Manong Buda ang totoo. Ginagamit niya nga raw sa mali ang kanyang karunungan, pati na sa pangmumolestya ng mga babaeng nagpapagamot sa kanya. Kaya nga daw nagsisisi siya sa kanyang ginawa. Ang nangyari, hindi na nga siya ginamot ni Nanang Mering. Sabi ng gabay ko sa akin, Sir Kira, masama daw talaga ang sobrang mapang-abuso sa lahat ng bagay dito sa mundo natin. Dahil ang lahat daw ng bagay ay hiram lamang. Habang narito tayo sa mundo at may buhay, dapat tayong gumawa ng kabutihan sa kapwa natin at paglingkuran ng Diyos. Ano man daw ang ginagawa ng tao, mabuti man o masama, ay may kabayarang kapalit. Yun lamang po, Sir Kira. Marami pa po akong kwento at karanasan. Simula nung magsimula akong manggamot, kasama ang aking kasamahang manggagamot. Marami rin akong karanasan na talaga namang hindi ka panipaniwala. Paalala ko lang po, wala po akong ginayang anuman sa anumang kwento na aking isinisend dito. Kwento ko po ito base sa aking karanasan. Pasensya na po ulit, Sir Kira, kung hindi maayos ang pagkakasulat ng kwento. Hindi po talaga kasi ako marunong magbahagi ng kwento eh. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Magandang araw o magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ulit ito si Jack, yung nag-share ng kwentong may pamagat na sigaw. Maraming salamat nga po pala sa pag-narrate nyo ng kwento ko. Ngayon po ay magbabahagi po ulit ako ng kwento. At ang kwentong ito ay nangyari taong 2018 pa. Kayo na lang po ulit ang bahalang mag-ayos nito. At pasensya na po kung medyo maiksi ito. Bale, ganito po ang kwento. Taong 2018, nagkaroon po ng maliit na di pagkakaunawaan ng pamilya ng lola ko at ang pamilya ng kapatid nito. Hindi ko po sigurado kung ano ang dahilan, dahil daw ata ito sa utang o sa kung anuman.
Humaba at tumagal din po ang alitan nila. Yung nakaaway po ni Lola ay tawagin na lang nating si Lucifer. Magaling po siyang gumawa ng kwento. O sabihin na nating mahilig siyang magdagdag at magbawas ng kwento na hindi naman totoo. Nalaman po ng ibang kapatid ni Lola yung naging alitan nila ni Lucifer. May ibang hindi naniniwala na si Lola ang nagsimula ng away. Pero yung iba naman ay nagalit pa kay Lola. At dito na nga po nagsimula ang lahat. At ang naging target po nila ay ang anak na babae ni Lola. Isang gabi po ay natulog na kaming lahat, pati na nga rin po si tita. Kinabukasan, hapon na ay hindi pa rin siya nagigising. Kahit pag ginigising na namin siya, hanggang sa sumapit na ulit ang gabi, ay hindi pa rin siya nagigising. Hindi rin naman po masasabing patay, kasi nagsasalita siya habang tulog, at humihinga rin naman po. Nung kinabukasan ay hindi pa rin ito nagigising, nag-alala at nagpanik na kami nun. Dinala namin siya sa ospital. Subalit pagdating namin doon, ay wala naman naging findings ang doktor. Wala daw sakit si tita, kaya naman iniuwi na namin siya ng bahay. Matapos ang isang linggo, nagising na si tita. Isang linggo siyang straight na natulog. So pagising niya nga, sobrang sakit daw ng katawan niya. Hindi niya maigalaw ang kaliwang kamay niya at para daw bang may tumutusok sa katawan niya. Suka rin siya ng suka nun. Ang nakakatakot lang nun, may dugo-dugo na yung suka niya. Dinala ulit namin siya sa ospital. Subalit sa pangalawang pagkakataon, ay wala daw ulit naking findings ang doktor. Doon mismo sa ospital, ay suka pa rin ng suka si tita. Kaya naman sinabihan sila lola ng doktor na dapat ay ma-confine muna si tita habang hinahanap nila kung ano nga ba ang naging sakit ni tita. 3 araw na na-confine si tita sa ospital, pero wala talaga silang naging findings. Sinubukan naman ni Daddy na tumawag sa probinsya sa Ilocos para ipaalam sa kanila yung nangyayari kay tita. Nung nalaman ni Lolo ang nangyayari kay tita, sinabihan niya sila Daddy na dalhin muna sa probinsya si tita. Sabi ng kapatid ni Lolo, papatingnan daw doon sa albularyo si tita. Kasi kung hindi nga daw makita ng doktor ang mali, ay baka hindi doktor ang kailangan ni tita. Baka raw kinukulam na si tita. At ganoon na nga po ang ginawa nila Daddy. Umuwi sila ng Ilocos at doon ay pinatingnan nga si tita sa isang albularyo. Kasama po ako nun. Pasado 6:00 na ng hapon nung dumating kami. Kaya ang sabi nila Lolo, bukas na lang daw kami pupunta sa albularyo. So diyon na nga. Natulog na kami nung gabi na yon. Pero sa kalagitnaan ng sarap ng pagtulog namin, biglang sumigaw si tita. Layuan mo ko! Tama na, nasasaktan na ako! Nagulat kaming lahat nun. Kaya nagising kami at ginising rin namin si tita. Nananaginip daw pala siya. At ang sabi niya, may nakita daw siyang isang matanda na tinutusok-tusok ang katawan niya gamit ang karayom at isang voodoo doll. Dahil dito, nakumbinsi kami na kinukulam na nga si tita. Dali-dali namin siyang dinala noon sa bahay ng albularyo kahit pa 10 oras na ng gabi. Pagdating namin sa bahay ng albularyo, ay nakumpirma nga namin na kinukulam nga si tita. Sabi ng albularyo, natawagin na lang natin si Mang Benjo. Isa sa pamilya niyo ang may inggit sa inyo at ito rin ang gumagawa nito sa ate mo. At kilala ko kung sino ang nagpakulam sa ate mo. Natigilan si Lola nun kasi iisang tao lang naman ang kaaway nila
At iyon nga ay si Lucifer. So ginamot nga ng albularyo si tita. Pero sobrang lakas daw nung kulam. Hindi daw kaya ito ng albularyo ng mag-isa. Kaya naman tinawag nila ang isa pang albularyo upang tulungan si Mang Benjo na labanan ang kulam at gamutin si tita. Inabot din ng 3 araw ang gamutan kay tita. Napagaling naman siya. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang paghihirap ng tita ko. Sa pag-aakalang okay na si tita, ay iniuwi na namin siya ng Maynila. Subalit wala pa mang 1 linggo nung makauwi kami, ay bumalik na naman ang mga nararamdaman ni tita. Bumalik na naman ang pangkukulam sa kanya. Dahil doon ay bumalik ulit kami sa probinsya. Bumalik kami kay Mang Benjo. Pagdating namin doon, ang sabi niya, mapipilitan daw siyang makipaglaban sa taong kumukulam kay tita dahil hindi niya raw kaya ang kulam na ginawa kay tita. Pinauwi na muna kami noon ni Mang Benjo. Bigyan daw namin siya ng 1 linggo at pagagalingin niya si tita. Huwag daw muna kaming pupunta sa bahay niya at magtiwala daw kami sa kanya at manalig kami sa Panginoon. Matapos nga ang 1 linggo, ay naging maayos na ang lagay ni tita. Pumunta rin sa amin si Mang Benjo at ang sabi niya, maayos na raw ang lahat. Naibalik niya na raw ang kulam sa nakaaway nila lola. Dagdag niya pa, wala daw albularyong makakapagpagaling sa kulam na naibalik sa kaaway mo. Matapos po ng araw na yon, ay nalaman ng mga kapatid ni Lola ang totoo. Nalaman po nila ang nangyari sa amin, kaya nagalit din sila kay Lucifer. Sa ngayon po, patay na daw po si Mang Benjo. Inatake daw po ito sa puso. Hindi ko po alam kung may kinalaman yon sa panggagamot niya kay tita. Pero ano't ano pa man, malaki ang pasasalamat namin sa kanya. Sa ngayon din po ay wala na kaming balita kay Lucifer. Nakakalungkot lang na hindi naayos ang sigalot nila. Pero okay na rin siguro yun. Ang importante, tahimik na ang lahat at masaya na po kaming namumuhay ngayon. Ayun lang po, Boss Kira. Thank you po in advance. Ingat po tayong lahat.